Kaya wala atang kadala-dala. Ano po, wala pong kadala-dala etong si Mark Libiste. 'Di ba? Actually mga kababayan, ano na siya eh. Masasabi natin na talagang gulping-gulpi na siya ng bashing sa mga kababayang Pilipino po natin. Bukod sa pagiging bonakid niya mga kababayan, maliwanag din naman na pinatagal niya sa kanya mga kamay yung mga files na nakuha niya sa kay Cabral mga kababayan. At kaya pala niya pinatagal yon kasi nga naandudun din yung pangalan ng kanyang nanay. At isa pa dyan, kung makikita po ninyo sa dami ng sinabi nito pong si Leandro Libiste, tila ngayon may panibago na naman po siyang accusation na kung saan meron daw pong text messages siyang hawak. At yun daw pong mga text messages na yon pumapatungkol daw po kay PBBM at kay Yusek Bersamin, na kung saan mga kababayan ito daw po ay tungkol sa mga kickback sa mga budget insertion na nakita daw mga kababayan nito pong si Congressman Leandro Libiste. So ngayon ito i-play po natin. May hawak umanong record si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ng palitan ng text messages ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa bilyong pisong halaga ng budget insertions mula December 2024 hanggang July 2025. Yan, tanong ngayon, bakit hindi niya ipakita yung mga text messages kung talagang meron? Kasi sa totoo lang mga kababayan, madali pong gumawa. Madaling gumawa, madaling mag-fabricated ng mga text messages na yan. Gumawa ka lang ng dalawang account ni Presidente, mga kababayan, o kaya i-edit mo lang yung account ni PBBM, lagyan mo ng verified blue badge. At the same time, mga kababayan, gumawa ka ng account ni Yusek Bersamin, pag-usapin mo yung dalawa, yun na yun. Diba napakadali sa totoo lang mga kababayan na mag-fabricated ng mga text messages ngayon, lalo na at may artificial intelligence na. May AI na mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Kabilang na ang delivery ng nasa 8 bilyong pisong halaga umano ng salapi. Ipinakita umano ang record na ito kina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at... Kasi halimbawa nga, pwede ko nga kausapin si Ma'am Jenny Eggsy na tawag dito, sabihin ko, gawa ka ng account ni gawa kang account ni PBBM, gagawa ako ng account ni Yusek Bersamin. Usap tayong dalawa about sa budget insertion. O di ba meron na? Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, mahirap paniwalaan yung sinasabi ni Congressman Tino at Congressman Erice. At yung sinasabi, lalo na kung ang source nila ay ito pong si Leandro Libiste. Biruin nyo, sa totoo lang, si Leandro Libiste noong mga nakaraang araw mga kababayan, noong mga nakaraang buwan, talagang na yan, gulping-gulpi na sa batikos ng sambayan ng Pilipino dahil sa araw-araw niya na pagpapakita sa media at pagpapapansin sa media. Ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan po ng mabuti, kung iisipin nyo ng mabuti, dapat noon niya pa inilabas yan. Kung talagang may hawak siya. Ang problema, bakit ngayon po nila iniiingay yan? Kasi nga mga kababayan, maliwanag na baka fabricated yan o gawa-gawa lang nila or talagang wala. Gumawa lang talaga sila ng kwento. Anyway, tuloy pa natin. At sa isang alkalde. Para sa mga kongresista, matibay na ebidensya umano ito ng direktang pakikilahok ni PBBM sa flood control corruption scandal. Si Adrian Bersamin, nasa kanya yung mga deliveries ni Bernardo at direktang nire-report niya kay Pangulong Marcos. No? At ang sinasabi nga, merong mga exchanges of communications between Yusek Bersamin and the President. No, ni-report niya yung pagkakompleto ng 7.112 billion in deliveries. Tapos may acknowledgement ng Pangulo. Ipakita nyo nga. Di ba mga kababayan, nagkaroon na ng impeachment Di ba nagkaroon na sa Kamara ng proceeding ng impeachment? Bakit hindi isinama ng mga ito sa ebidensya? Di ba? Ngayon lang kayo nag-iingay kung kailan na basura na yung mga impeachment complaint na isinampa laban kay PBBM. Dapat nung una pa lang nila ipinakita. Para nang sa ganon, nakita naman ng taong bayan yung ebidensya ng mga ito. Ngayon sila nag-iingay kung kailan tapos na, wala na. Di ba mga kababayan? At saka, para sa akin in my personal opinion, wala pong katotohanan yan.
Kasi unang-una, kung ang presidente ay tumatanggap ng kickbacks at may kinalaman po dyan sa maanumalyang flood control, hindi niya po pa iimbestigahan yan. Kasi posibleng tamaan din siya. Kaso ang problema, pinaimbestigahan niya eh. Kaya ako naniniwala ako na walang kinalaman dyan ang presidente. Okay. Tapos may mga serye ng mga report, no, kung paano gagastusin, hinihingi ang approval, no, ng Pangulo, no. Katulad ng sinabi, ang maraming mga exchanges dito ay nagpapatungkol sa election campaign expenses. Nangyayari ito, at least yung maagang bahagi ng komunikasyon ay nangyayari sa panahon ng campaign, no? From January to March, no? April, May, tuloy-tuloy 'yon. Tumanggi na si Representative Tino na ipakita ang screenshot ng sinasabing text Bakit hindi nyo ipakita? Kasi fake news peddler din kayo. Kung talagang meron yan, alam nyo ko kung may hawak niyan, at matibay yung ebidensyang hawak ko, ilalabas ko yan publicly para makita ng taong bayan na totoo yung sinasabi ko. Bakit tumangging ipakita? Kasi takot na mahalatang fabricated. Or di kaya naman, baka wala talaga. messages. You know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag Ako, pag kung paano sinibiste. paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. Ayon naman kay Representative Erice, sa bahay umano ni Congressman Leviste sa Batangas gumawa ng affidavit si Adrian Bersamin dahil natatakot maging fall guy. Ipinakita pa umano sa kanila ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang mga abogado nito. Bakit mga kababayan, mukha atang naka-organize na? Di ba kayo nagtataka? Bakit mukha atang naka-organize na mga kababayan? Bakit sa bahay ni Congressman Leandro Leviste ginawa? Ano meron? Bakit nakausap nyo na ba si Yusek Bersamin? Baka naman iba na yan, Congressman Leandro Leviste. Kare-recover mo lang, gagawa ka na naman ng isang eksenang ikapapahamak mo. Bago ito, iginiit ni Congressman Leviste na higit pa sa Cabral Files, nasa kanya umano ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickbacks. Hamon naman ng makabayan lawmakers sa Office of the Ombudsman at sa dalawang kapulungan ng Kongreso, imbestigahan ang ebidensyang ito laban kay PBBM. Dapat imbestigahan ang mga officials na yan, dapat magkaroon ng pananagutan, hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, ngayon din ang kapulungan na ito, nandyan yung committee natin on good government and public accountability, nandyan din ang Blue Ribbon Committee. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Dapat imbestigahan at dapat magkaroon ng pananagutan. Kinukonsidera rin umano ng Makabayan Bloc na sampahan ng kaso ang mga dating Malacanang officials na sangkot sa flood control corruption scandal. Ine-explore natin, pinag-aaralan natin yung pagpa-file ng kaso sa mga sangkot doon sa DPWH, Yusek Bernardo affidavit for example, and yung ebidensyang ito, sinabi din dito na may involvement, no? Ang mga Bersamin, ang dating DBM Secretary Pagdanganan, ang dating si Olivar for example, etc. Lahat po ito ay kailangang ilabas, no? Yung kanila. Kasi nakakapagtaka, pwede na nilang gamitin yung ebidensya, mga kababayan, sa impeachment ni PBBM. Nakakapagtaka, bakit ngayon lang nila pinalalabas yan? Bakit ngayon lang nila inilalabas ulit yan kung kailan tapos na yung issue ng impeachment ng presidente? So, ibig sabihin, talagang gutom na makagawa ng paraan itong mga ito para mapatalsik sa pwesto ang kasalukuyang presidenteng nakaupo. Para may upo agad, mga kababayan, lalo na itong kampo ni Leandro Leviste, para may upo agad etong si Sara Duterte. Talagang biruin nyo yung ginagawa nila, mga kababayan, talagang nakaorganisa kung paano patatalsikin ang presidente. Kaso ang problema, mahirap talagang patalsikin yung taong bukod sa walang ginagawang masama, maliwanag, mga kababayan, na puro trabaho lang yung ginagawa.
nilang version of their story. Giit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi bago ang bigyang intriga ang Pangulo ng mga taong nais umano siyang mapatalsik sa pwesto. Tama, totoo. Wala rin anyang katotohanan ng mga paratang laban kay PBBM. Ligtas ng 1 taon mula sa impeachment si PBBM matapos tuluyang i-dismiss ng Kamara ang mga reklamong impeachment laban sa kanya. Samantalang immune from suit o hindi rin maaaring sampahan ng anumang kaso si PBBM hanggat Pangulo ito ng bansa. Oh. Rosa Licol Adi sa wala. UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam nyo mga kababayan, kahit manawagan pa sila sa ombudsman, maliwanag na hindi nila pwedeng sampahan ng kaso ang presidente kasi may immunity suit yan mga kababayan na kung saan hanggat nakaupo siyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, bawal siyang sampahan ng kaso kasi makakaapekto lang yan sa ginagawang pagtatrabaho ng presidente. Alam niyo kung sinong pwedeng sampahan ng kaso? Plunder, graft, at iba pa. Si Sara Duterte. Diba? Kaya nga siya nasampahan ng kaso ni former Senator Trillanes mga kababayan dyan po sa ombudsman. Kasi nga, wala naman siyang immunity suit na katulad ng sa presidente. So ngayon mga kababayan, ang isa pa po dyan, kung pag-uusapan po natin ng usaping pang manumalyang flood control, kanina po mga kababayan halos maiyak daw. Etong si Senator Bong Revilla mga kababayan or former Senator Bong Revilla nang dumating daw siya sa Department of Justice mga kababayan kaninang tanghali. So ngayon ito, pakinggan po natin. Tingnan natin pala. Hi, Senator. Sir, hindi na po pwede yung media dito. Atras lang. Can you state mo sa po ito, Senator? Sarado pinto. Sira. Pero sa totoo lang mga kababayan, ay hindi nyo pala nakita ng bogawa na may nakalagay na ano, yan. Eto ulitin ko lang. Hi, Senator. Sir, hindi na po pwede yung media dito. Atras lang. Can you state mo sa po ito, Senator? Sira. Okay na. Pero alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, kahit sabihin natin na may kasalanan, kasi hindi pa naman napapatunayan kung siya talaga ay nagkasala dyan. Pero believe pa rin ako kay Senator Bong Revilla. Bakit? Hinarap niya Hindi niya tinakbuhan mga kababayan at kusa siyang sumurrender nung naglabas ng arrest warrant laban po sa kanya. Hindi naman natin siya pwedeng sabihin na duwag katulad nung ibang mga senador na saglip na harapin na lamang yung kanilang mga pananagutan, gumagawa pa ng paraan para maabsuelto sila. Eto kasi mga kababayan, sa totoo lang hindi natin siya pwedeng husgahan sa ngayon kasi unang-una, hindi pa naman napapatunayan. Wala pang husga ang hukuman kung siya talaga mga kababayan ay guilty sa mga aligasyon na ibinabato laban sa kanya. Pero para sa akin mga kababayan, ang maganda kasi dito, nagpakalalaki siya, hindi siya tumakbo, sumuko siya, sumurrender siya at hinaharap niya ngayon yung mga matitinding aligasyon laban sa kanya. Unlike kina Villanueva, Jinggoy Estrada, at dito kina Chis Escudero mga kababayan na saglip na sampahan agad ng kaso sa ombudsman, tila nababago pa yung draft report ng Senate Blue Ribbon Committee kasi nga may nangyayaring pressure sa loob ng Senado. So ngayon, mas bilib pa rin ako dito kasi biruin nyo, kaalyado niya si Presidente nung 2025 midterm election. Pero saglip na pahirapan niyang gobyerno na tugisin, hanapin siya, sumuko siya. Nagkaroon siya mga kababayan ng bayag para harapin itong mga pananagutan at itong mga aligasyon laban sa kanya. Unlike doon sa 3 itlog na gumagawa pa rin ng paraan kung paano maaabsuelto. Kahit lantaran na naman yung ginawa nila na pangungurakot sa kaban ng bayan. So ngayon, pakinggan natin kung ano ba talaga ang mangyayari. Mga kababayan, hingil po sa investigasyon sa plunder complaint laban po dito kay Senator Revilla at dito kay Estrada na kung saan mga kababayan ay itinutuloy po ng DOJ. So ito, i-play po natin. Dante, ano yung inaasahang mangyayari mamaya sa preliminary investigation? Magandang tanghali, aga sa nakuha nating impormasyon ay inaasahan nating susumite ng mga karagdagang dokumento o ebidensya
ang National Bureau of Investigation o NBI na siyang nagsampa ng reklamo laban sa mga respondent. Bibigyan din ang mga respondent o mga inireklamo ng kopya ng dokumento. Ayon kay Department pa, maghahain ng counter affidavits ang respondent sa reklamong plunder. Partikular si na Senador Jingo Estrada, dating Department of Public Works and Highway. Eto talagang si Jinggoy, mga kababayan, tingin ko makukulong talaga yan. Ano po, kasi biruin nyo, di ba, binaligtad nga ng Korte Suprema. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yung petisyon po niya para mapawalan sala siya dun sa PDAP scam. Di ba? Ngayon, mga kababayan, sangkot na naman siya. Wala nga kadala-dala eh. So tingin ko makukulong talaga to. Ways o DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pang district official ng DPWH. Hindi naman anya sila obligadong dumalo sa investigasyon. Pero sa dating Senador Bong Revilla ay inaasahang maghahain ng kanyang counter affidavit matapos na humingi ng extension noong nakaraang preliminary investigation. Noong unang setting ng investigasyon ay hindi rin dumating ang mga respondent kundi ang kanila lamang mga abogado. Bukod kina Revilla, Estrada at Bunuan, naharap din si dating Representative Zaldico sa reklamong plunder dito sa DOJ. Yun namang aga yung reklamo naman laban kay dating Ako Bicol Representative Zaldico ay submitted for resolution na hindi justice matapos na hindi nagpakita kahit magpadala man lamang ng abogado si dating Congressman Zaldico. Hindi, tsaka di ba fugitive na itong si Zaldico, mga kababayan? Ang kinakailangan na lang talaga dito kay Zaldico mapabalik ng Pilipinas para harapin yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanya. Ano po yung mga dapat niyang harapin dito po sa ating bansa? Kasi mahirap naman na mag-aakusa siya kung kani-kanino itong si Zaldico, pero ililigtas niya yung kanyang sarili at sasabihin niyang hindi siya nakinabang at hindi siya naging kaparte ng mga kickback sa mga proyekto ng pamahalaan. So mahirap namang ililigtas niya yung kanyang sarili. Siya nga yung pinaka-most guilty kung tutuusin, mga kababayan, sa usaping ito. Sa DOJ, kaya sa ngayon ay hihintay na lamang natin kung siya ba ay kakasuhan o hindi ng DOJ. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Dante Amento. So yan, mga kababayan, nakita nyo naman. Sa akin talaga, kung akong tatanungin, mas believe pa rin ako dito kay Senator Bong Revilla kasi unang-una, hinaharap niya. Hinaharap niya yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanya. Unlike do sa tatlong itlog na gumagawa pa ng paraan kung paano maabsuelto yung kanilang mga posibleng pananagutan. So ngayon, mga kababayan, kayo kung kayong tatanungin, maniniwala pa ba kayo? Or naniniwala pa ba kayo dito po, mga kababayan, kay Leandro Leviste, na kung saan bukod sa pinatagal niya ng napakatagal na panahon, yung Cabral files, mga kababayan, na nakuha niya kay Cabral, bukod sa kaya niya pinatagal, dahil nandoon yung pangalan ng kanyang nanay, ngayon may panibago na naman po siyang eksena at may panibago na naman po siyang bintang sa presidente, mga kababayan. Kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan sa panibagong aligasyon ni Leandro Leviste na kung saan, mga kababayan, ang presidente daw ay kasangkot sa pagtanggap ng kickback, mga kababayan, galing daw po sa mga insertion at mga proyekto ng pamahalaan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.